Samantala, sa di kalayuan, naglalakad si Samantha sa paborito niyang parte ng Cornish. Hawak ang isang bagong biling cup ng instant noodles. Sa wakas, pagkatapos ng 2 linggong pagpapagaling at paghahabol sa trabaho, nakahanap siya ng oras para sa sarili. The sea breeze felt good on her skin. Masaya siya. Payapa. Mula sa malayo, natanaw niya ang isang pamilyar na silhouette na nakaupo sa paborito niyang mga bato, si Malu. Napangiti si Samantha. Ano kayang ginagawa niya dito? Nagsimula siyang maglakad palapit, handa na sanang tawagin ang pangalan ng kaibigan. Habang papalapit, napansin niyang hindi nag-iisa si Malu. May kasama itong lalaki. Nakatalikod ito sa kanya, pero kitang-kita niya ang pagiging intimate ng dalawa. Nakahawak ang kamay ng lalaki sa pisngi ni Malu. Natigilan si Samantha sa paglakad. May boyfriend na si Malu? Bakit hindi niya sinasabi? Naramdaman niyang isang maliit na kirot ng pagtatampo, pero napalitan din ito ng saya para sa kaibigan. Pinanood niya habang dahan-dahang yumuyuko ang lalaki na para bang hahalikan na nito si Malu. Sa sandaling yon, bahagyang gumalaw ang lalaki at ang ilaw mula sa papalubog na araw ay tumama sa gilid ng mukha nito. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Nabitawan ni Samantha ang hawak niyang tasa ng noodles. Tumapon ng mainit na sabaw sa kanyang mga paa, pero hindi niya ito naramdaman. Dahil pakiramdam ni Samantha, para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang makita ang lalaking kasama ni Malu. Ang tindig, ang buhok, ang pamilyar na hubog ng kanyang mukha. Hindi pwede. It's him. Ang matangkad, gwapo at mabangong lalaki mula sa Bacala. Ang kanyang Bacala boy! Napatakip si Samantha sa kanyang bibig para pigilan ang sariling mapasigaw. Ang saya na naramdaman niya kanina ay biglang naging abo. Dahan-dahan at sa nanghinginig na mga tuhod, umatras siya. Nagtago sa likod ng isang palm tree. Tumingin siyang muli sa dalawa na nasa sarili pa ring mundo. Walang kamalay-malay na may nakakita sa kanila. Pagkatapos, tumalikod na si Samantha at mabilis na naglakad palayo habang pakiramdam niya ay parang sasabog ang kanyang dibdib sa matinding sakit na nararamdaman. Nang maramdaman niyang medyo nakakalayo na siya, tumigil siya at pumikit. Sana panaginip lang ito. Sana hindi ito totoo. Lord, bakit naman ganun? Bakit siya pa? Bumalik si Samantha sa hotel room nila na parang isang kaluluwang nawawala. The moment she closed the door behind her, the last of her strength crumbled. Napasandal siya sa pinto at napaupo sa sahig. Doon, sa katahimikan ng kwarto, tuluyan nang bumuhos ang mga luha. Bakit? Kinuwento ko sa kanya. Alam niya. How could she? Bakit siya pumalo? May kung ilang minuto pang humagulhol si Samantha, pero tila ba natauhan at biglang tumigil sa pag-iyak. Mula sa pagtakip ng mata ay itinaas nito ang 2 kamay papuntang ulo na para bang sinasabunutan ng sarili. Sabay sambit ng, Ano ka ba, Samantha? Nababaliw ka na ba? Iniiyakan mo yung lalaking hindi naman naging sayo. At ano? Pababayaan mo bang maging dahilan pa ito ng rift sa friendship mo kay Malu?
Si Malu. Si Malu na minsan nang ibinuwis ang buhay para sa'yo. Flashback. 10 years old pa lang sila noon, nagtatakbuhan at naghaharutan sa mainit na sikat ng araw sa bakuran ni Samantha. Ikaw, Taya! Sigaw ni Malu, humahangos habang hinahabol si Samantha sa gitna ng mga nagtataasang halaman. Ang paborito nilang laro ay habulan at puno ng tawanan ang hangin. Hindi ako Taya! Sagot ni Samantha habang humihingal sa pagtakbo. Sumiksik siya sa likod ng mga nakasampay na labada sa pag-asang hindi siya makikita ni Malu. Ang mga damit ay nakasabit sa isang mahabang alhambre na nakakabit sa isang matibay na poste sa likod bahay. Ang poste na iyon, na gawa sa kahoy, ay nagsisilbing daanan din ng lumang electrical wiring ng bahay at ang ilang parte nito ay may bahagyang bitak na sa pagkakakable. Habang nagtatago si Samantha, biglang bumigay ang isang dulo ng alambre, marahil dahil sa kalumaan o sa bigat ng mga nakasabit na labada. Narinig niya ang klang ng alambre at ang tunog ng mga damit na nagsimulang mahulog sa lupa. Hala! Ang mga sinampay! Sa likas na pagmamalasakit at pagiging maingat, iniabot ni Samantha ang kamay niya para saluhin ang alambre at pigilan ang tuluyang pagbagsak ng mga damit. Ngunit sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri sa metal na alambre, isang matindi at hindi nakikitang puwersa ang yumanig sa buong katawan niya. Isang malakas na boltahe ng kuryente ang biglang dumaloy mula sa alambre papunta sa kanya. Naramdaman niya ang isang matinding panginginig, ang mga muscles niya ay nanigas na parang bato, at ang puso niya ay tila humahampas sa loob ng dibdib niya na parang gustong kumawala. Sinubukan niyang sumigaw pero walang boses na lumalabas. Para siyang natrap sa sarili niyang katawan, hindi niya maalis ang kamay niya sa alambre. Parang may sariling isip ito na nakakapit ng mahigpit. Ang paningin niya ay unti-unting nagdidilim na parang pinapatay na ilaw. Nakita ni Malu ang lahat. Ang pagtigil ni Samantha sa pagtakbo, ang pangingisay ng katawan nito, at ang alambreng kumikislap ng kuryente. Samantha? Samantha! Samantha! Ang nanlalaking mga mata ni Malu ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. For a split second, natigilan si Malu sa gulat, ang kanyang puso'y bumilis sa pagkabigla. Ngunit sa kanyang murang edad, ipinakita niya ang isang hindi inaasahang kaisipan at katapangan. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng anumang pwedeng gawin. Nakita niya ang isang matibay na sanga ng kawayan na ginagamit nila sa paglalaro. Walang pag-aalinlangan, dinampot niya ito at mabilis na tumakbo palapit kay Samantha mula sa likuran. Nandito ako, Samantha! Ililigtas kita! Ililigtas kita! Gamit ang kawayan, dali-dali pero maingat na inilagay ni Malu ang sanga sa harap ng dibdib ni Samantha sa pagitan ng kaibigan at ng alambre. Pagkatapos, gamit ang buong lakas ng kanyang maliit na katawan, hinahtak niya si Samantha gamit ang kawayan para ilayo ito sa mapanganib na alambre. Sa paghila niya, sabay silang tumilapon sa may damuhan at parehong nawalan ng malay. Nang magising sila sa ospital, ang una nilang nakita ay ang mga umiiyak na mukha ng kanilang mga magulang. Anak ko, Samantha. Malu! Nalaman nila mula sa doktor na sobrang swerte nila. Kung hindi daw mabilis na kumilos si Malu at nahila si Samantha gamit ang kawayan sa eksaktong sandaling iyon, maaaring hindi na ito nakaligtas dahil sa tindi ng kuryenteng pumasok sa katawan nito. Salamat sa Panginoon at ligtas ka na, anak. Si Maluho ang nadligtas sa buhay mo. Tatanawin nating utang ng loob ito sa kanya habang buhay. Mariing sabi ng ina ni Samantha,
Sabay halik sa palad ni Malu na nasa katabing kama lang ni Samantha. Si Malu ang naging bayani. Walang katapusang papuri at pasasalamat ang ginawa ng mga magulang ni Samantha kay Malu. She could have gotten seriously hurt too. Paulit-ulit na sinasabi ng mga nakatatanda. Pero mas pinili niyang iligtas ang best friend niya. End of flashback. Pagkatapos ng mga alaalang yon, Parang bulang naglaho ang hinagpis ni Samantha. the anger was gone, extinguished by a debt she felt she could never repay. Niligtas niya ang buhay ko. Anong karapatan niyang bawiin ang kaligayahan nito kapalit ng isang simpleng crush? She took a shaky breath and wiped her tears. She made a decision. A terrible, soul-crushing decision. She would protect Malu's happiness at all cost. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto. Pumasok si Malu. Ang mukha ay nagliliwanad pa rin mula sa kilig at parang lumulutang sa galak. Yakap-yakap pa nitong dalang isang maliit at eleganteng paper bag. Sis! Andyan ka lang pala. Grabe, ang ganda ng sunset sa labas, no? Perfect for a walk. Mabilis na tumalikod si Samantha, nagkunwaring may inayos sa cabinet. Oo, maganda nga, sagot niya. Pilit na ginagawang normal ang boses. Hey, okay ka lang? Ba't parang tamlay mo? Akala ko ba magaling ka na? Samantha, umayos ka. Hindi dapat malaman ni Malu na alam mo ang tungkol kay Bakalaboy. Sabi sa sarili ni Samantha. Humarap si Samantha na may pilit na ngiti. Wala. Okay lang ako. Oo. Bigla lang kumirot ang ulo ko. Pahinga lang siguro to. Ganun ba? Sorry na sis. Dapat pala sinamahan kita mag-walk. Anyway, look. Peace offering. Galing sa private event client ko kagabi. Sabi niya, tradition daw dito na mag-offer ng dates sa guests as a sign of hospitality. Ang sweet, no? Minuksan ni Samantha ang paper bag. Sa loob, may isang maliit na box ng mamahaling dates na may almond nut filling. A brand she knew was sold in luxury malls. Private event client. O baka naman, Bakalaboy ko yun. Naisip ni Samantha. Wow, ang thoughtful naman niya. Pilit niyang sabi. Super! Grabe sis, you won't believe how nice he is. Masayang, pagpapatuloy na kwento ni Malu, sabay umupo sa kama at nagsimulang magtanggal ng sapatos. Pero mapapansing, hindi mawala ang ngiti sa labi nito. So, anong ginawa mo today? Wala, dito lang sa kwarto. Sagot ni Samantha, naupo sa sarili niyang kama. Nagpahinga lang. Good! That's good! Dapat lang! Speaking of pahinga, grabe yung workout ko kanina sis. Feeling ko ang fit ko na. Ang hirap pala ng workout sa beach, no? Ang ganda ng view, pero yung sun, grabe, extra challenge sa legs. Samantha just stared at her. Ang galing niyong magsinungaling, parang natural lang. Talaga? Buti kinaya mo. Medyo may pagka-sarcastic na sagot ni Samantha. Oo naman, for the gains. Pero seryoso sis, kailangan ko na talagang mag-focus sa health ko. I feel so alive lately. Parang lahat ng nangyayari meant to be. Biglang tumunog ang phone ni Malu. Isang tawag. Sumilip si Samantha. Nakita niya ang screen at ang pangalan doon. Habibi. Her heart twisted violently. Baka matutulog ka na sa labas ko na lang sagutin to para di ka maistorbo. Pagmamadaling sinabi ni Malu sabay labas ng kwarto. Naiwan si Samantha sa katahimikan. Pero ang isip niya ay sobrang ingay. Habibi?
So may term of endearment pa silang nalalaman ha? Nai-imagine niya ang ngiti sa mukha ni Muhammad habang kausap si Malu. A hot wave of jealousy, so intense and foreign, washed over her, followed immediately by a suffocating wave of guilt. Wala akong karapatan, she told herself. Utang ko ang buhay ko sa kanya. Sa staircase ng hotel, si Malu ay nasa sarili na naman niyang mundo. You're checking on me already? You just walked me to the hotel entrance. You're so sweet, Habibi. Yes, of course, Habibti. I had a wonderful time tonight. It was perfect. The best, actually. I just want to say good night and rest well. Talk to you tomorrow. Pagbalik sa room ni Malu, nakita niya nakahiga na si Samantha at nakatalukbong ng kumot. Sis, tulog ka na? Hindi sumagot si Samantha. Nagkunwari siyang tulog. Narinig niya ang mahinang paggalaw ni Malu. Narinig niya ang soft sigh of pure happiness. Pagkatapos, isang mahinang tawa na parang hindi nito mapigilan ng sobrang kilig. Sumilip si Samantha. Nakita niya ang silhouette ng kaibigan niya sa dilim, nakahiga at yakap-yakap ang unan. Ang phone ay nasa dibdib na parang isang kayamanan. Ang bawat kilos ni Malu ay nasasaksihan ni Samantha. At ang bawat patak ng kaligayahan nito ay parang mga patak ng asido sa kanyang puso. Sa ilalim ng kumot, sa kadiliman, niyakap ni Samantha ang kanyang sarili. Tama lang ang ginawa mo, Samantha. Sabi niya sa kanyang sarili. Maliit na bagay ang kaligayahan mo kapalit sa pangalawang buhay na ibinigay sa iyo ni Malu. Makakahanap ka din ng ibang lalaking mamahalin mo at mamahalin ka ng lubos at magpapaligaya sa iyo. Hindi si Bacalaboy yun kaya kalimutan mo na siya. Alisin mo na siya sa isip mo. Hi kabayan! Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming Kwentong Pag-ibig True Stories YouTube channel. Pasuyo naman po, please subscribe to our channel by clicking on the subscribe button and also click on the notification bell para una kayong makaalam kung meron na ulit bagong episode. Maraming salamat ulit and see you again soon.